Totoo nga pala na napakasarap at napaka-easing gawin ng recipe na ito. Ang tawag nga pala sa recipe na ito ay rice bukari. Isa na naman to sa mga Arabic food na natutunan ko. Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng isa sa napakasarap na Arabic food na natutunan ko. Una nga dito ay nagbabad muna ako ng 2 pirasong manok dahil marami kami dito so marami din yung lulutuin ko. 4 na pirasong sibuyas at 1 carrots. Hiniwa ko nga lang din ito ng pahaba at syempre ganun din yung carrots. Tapos ayan, nag-prepare na rin nga ako dito ng rice. At syempre, kailangan nating hugasan ng maayos itong rice. Bali 5 beses ko nga pala itong hinugasan until mag-white yung kanyang tubig. Tapos ibabad lang natin ito ng half hours. At ngayon dito naman tayo sa adis or adas, hugasan lang natin ito ng mabuti. Tapos pakuluin natin ito hanggang sa lumambot. Wala talagang kasamang adas sa recipe na ito. Wala lang, gusto ko lang. At syempre, bago ang lahat, magkakape muna tayo. Kape po tayo. Dahil nga kasi sinubukan ko ang intermittent fasting, kaya naman halos 16 hours ako dito hindi kumakain, kaya coffee without sugar lang yung aking breakfast. After ko nga magkape ay lilinisan ko na nga itong ating mga chicken. Bawat isang manok nga ay hinati ko lang ito sa 2. So, ayan, hinugasan ko lang ito ng mabuti, yung hugas na hugas talaga. At syempre, after ko nga itong mahugasan ay nilagyan ko pa ito ng vinegar. Tapos ayan, naglagay din ako dito ng salt and pepper, tapos minasage ko lang ito para naman sa ganon ay mawala yung langsa ng ating chicken. Sa puntong ito ay okay na rin yung ating adas, malambot na siya kaya naman ito ay ating aahonin na. Ngayon ay mag-i-start na tayong magluto. Dito nga sa ating non-stick na kaldero ay maglalagay lang tayo dito ng oil. Tapos ayan, ilagay na natin dito yung ating sibuyas. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa maluto. Tapos ilagay na rin natin dito yung ating carrots. Ayan, isinunod na nga natin dito yung ating salt, cumin at black pepper. Tapos imikos-mikos lang natin ito ng kaunti. At ayan nga, at after 100 hours ay aahonin natin ito. Itabi lang muna natin ito, tapos ilagay na natin dito yung ating sikin. Naglagay na rin ako dito ng tomato paste. Sino ba kasi ang nagpauso ng sikin na yan? Lutuin lang natin ang ating sikin until mag golden brown. Tapos, ayan, ilagay na natin dito yung ating dahon ng laurel. Ano daw? Dahon ng laurel, black lemon, at cardamom. 1 container na tubig. Joke lang po. Depende po sa dami ng rice, ang dami ng tubig na ilalagay natin. Ay gagawa tayo ng saksuka para sa breakfast ng ating alaga. Isa lang ako dito ng sibuyas na hiniwa ng maliliit. Naglagay tayo ng turmeric, ng salt and pepper. Tapos imikos-mikos lang natin ito hanggang sa mag-gold yung sibuyas. Tapos i-add na natin dito yung ating kamatis na hiniwa rin ng maliliit. Tapos ayan, mekos-mekos lang natin ito sa mahinang apoy hanggang sa maluto. Tapos i-add na natin dito yung itlog. 4 na pirasong itlog nga yung nilagay ko dito kasi pati mama niya ay kasama na rin. Mekos-mekos lang natin ito. Huwag natin itong pabayaan na hindi haluin para ito ay hindi masunog. Gamitan ko nga dito ng pang-mash ng potato kasi ayaw nila ng may buo-buo sa itlog. At ayan, okay na at ahonin na natin ito. Lagay ko na nga ito dito sa isang pinggan. Lagay na nga rin ako dito ng juban curry at saka ng juban po, honey at saka ng black olive. Syempre, hindi mawawala dito ang kubos. After ko nga maibigay sa alaga ko itong breakfast nila, ay binalikan ko na itong aking niluluto. Pagkakataong ito ay luto na nga yung ating sikin, kaya ito ay inahon ko na. Tapos ayan, inilagay ko na dito yung ating rice na binabad natin kanina. Tuin lang natin ito ng 100 days. Lang po, 15 minutes lang po natin itong lulutuin or bahala siya kung kailan siya gusto maluto. At habang niluluto nga natin yung ating rice, ay dito naman tayo sa ating sikin. Lagyan ko lang ito ng kaunting olive oil, tapos ayan, ni-brush-brush ko lang. Tapos naglagay lang ako dito ng dried parsley sa ibabaw para naman mas masarap at mas maganda tingnan after nitong maluto. Luto lang natin ito sa oven ng 250 ang init, 20 minutes at up and down po yung apoy. After nyan ay binalikan natin itong niluluto natin kanina at okay na siya, kaya naman inilagay na natin dito yung ating carrots at sibuyas na niluto natin kanina. Lagay ko na rin dito yung ating niluto na dried grapes at saka yung ating adas. Actually po, wala po yung dried grapes at saka yung adas sa recipe na napanood ko. Gusto ko lang po talagang ilagay. Ganun po talaga ako kapag kami napapanood ako na isang recipe ay nagdadagdag at nagbabawas ako kung saan po mas mapapaganda at mas mapapasarap yung ating recipe. Luto na nga yung ating sikin, kaya naman tingnan nyo naman at talagang nakakatakam. After 100 days nga ay naluto na natin lahat, kaya naman ilalagay na natin dito sa ating harara para hindi masyadong lumamig yung ating kanin. At ayan, ready to serve na ang ating rice bukari. Grabe, tingnan nyo naman, tingin pa lang talagang nakakatakam at nakakagutom na. Tapos idagdag pa natin itong napakasarap na ating sikin, di ba? After nga nito ay naligo na rin ako kaagad kasi tinawag ako ni amo at inutusan ako papuntang grocery. Lakad na nga ako dito papunta sa sasakyan. Tinawag ko na rin yung maniho namin. Sobrang init nga dito. At ayan, nandito na nga kami sa sasakyan at nandito na rin nga yung aming maniho. At yun nga lang, hindi na ako nakapag-video ng marami dahil hindi ko pa na-i-charge yung cellphone ko ay nalubat pala. Kaya naman ito na lang ang nakuhanan ko ng video. At kung umabot ka po sa panonood sa part na ito, paki-comment naman po kung taga saan ka. At syempre, paki-follow na rin po itong ating page. At paki-like and
and share na rin po. Yun lang po for today's video. Salamat po sa panonood. Mama Chup Chup. Bye. See you for the next vlog. God bless.